Gumanti ka, huwag kang papayag na wala kang gagawin. Oo naman, yan talaga ang title ng video na ito at alam kong hindi ka makapaniwala na yan ang title ng ating post video today. Gumanti ka, huwag kang papayag na wala kang gagawin. Kapag pinagchichismisan tayo, kapag marami silang side comments sa'yo na dapat naman talaga walang pakialaman, talaga namang masarap gumanti, talaga namang ando ng lakas sa'yo at gusto mong gamitin sa pagganti. Pero ang ganting sinasabi ko, ang lakas na sinasabi ko, gagamitin mo para mas mapabuti pa ang kalagayan mo. Alam mo ba, ang pinakamasakit na ganti para sa mga naninira sa'yo, ang maging successful ka, ang pag-angat mo, ang growth mo, ang paglago mo. Kapag nakita nila na umaangat ang buhay mo, doon sila ngit-ngit na ngit-ngit. Doon sila galit na galit. Pero ikaw, ang lakas na gagamitin mo ay ibabaling mo sa kung ano ang gagawin mo, sa ikaaangat mo, sa ikakabago ng buhay mo. Yan ang pinakamaingay, yan ang pinaka-effective, yan ang pinakamasakit na ganti mo sa mga madadaldal na yan. Sa pagiging tagumpay mo, nawawala ng kredibilidad ang mga naninira sa iyo. Nagmumukha silang ewan. Isang araw, wala nang makikinig sa mga yan dahil wala nang naniniwala sa mga yan. Gamitin mo din ang isa mo pang lakas, ang lakas mo sa Diyos. Oo naman, kakampi na mga inaapi ang Diyos. Malapit sa Kanya ang mga binibiktima ng masasamang mga tao. Malalapit sa Kanya ang laging tumatawag sa Kanya. Again, di ba sabi niya, siya ang gaganti para sa iyo? Siya ang gagawa ng paraan para makuha ng mga taong ito ang deserve nila. Siya ang gagawa ng paraan para mabalitaan mo na hindi kagandahan ang kani-kanilang mga sitwasyon. Sabihin at idasal sa Diyos ang gusto mo. Ilabas mo sa Kanya ang galit mo sa mga taong ito. Ibigay at ilabas mo sa Kanya ang mga takot at inis mo. Pagkatapos, maging focus sa ginagawa mo. Ituloy mo lang ang dapat ituloy. Huwag bibigay dahil sa Diyos manggagaling ang lakas at talino mo. Walang iwanan sa Kanya. Ilalagay ng Diyos ang mga tamang oportunidad sa dadaanan mo. Ilalagay niya ang mga tamang tao na magiging maganda ang impluwensya sa iyo. Mga taong tutulong, mga taong isi-share nila ang kanilang mga experiences para maging tamang gabay mo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa laging pagpoprotekta sa amin palagi. Alam namin na lagi kang andyan para tingnan palagi ang aming kalagayan at itama ito. Kasama nito ang pagbibigay ng blessing sa amin sa araw-araw. Be our guide always, Lord. Be the lead in our lives. Lagyan at bigyan mo kami palagi ng direksyon sa lahat ng oras. Ang patnubay mo ang lagi naming isa sa buhay sa araw-araw, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga sa Proverbs 20:22, do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will avenge you.